Ibang mga lalaki kapag wala ang asawa, nangingisda o nag-inom sa bar, pero ikaw excited kang mamalengke at magluto. Dahil noong kasal nyo, inakala ng asawa mong wala kang kakayahan para hindi siya magkaroon ng inferiority complex. Itinago mo ang pagkatao bilang isang master chef, kasama siya sa simpleng buhay, pero kapag matagal kang hindi nagluto, nanlalambot ang buong katawan mo. Ngayong araw, sinabi ng asawa mong mag-overtime at hindi uwi. Una, kinuha mo ang cellphone para kumpirmahin ulit. Tapos sumayaw-sayaw ka sa sala dahil sa excitement. Pero hindi mo alam na niloloko ka ng asawa mo. Sumali siya sa isang reality show na naghahanap ng sikreto ng asawa at lihim na nag-install ng 79 kamera sa bahay. Ngayon, nakita ng mga netizen ang pagsasayaw mo. Biglang naging excited. Darating na. Habang wala ang asawa. Ang ganitong exciting na eksena, dati ko lang nakikita sa telenovela, ngayon live na live sa internet. Hindi ba? May iba ba siya? Simula nang magpakasal tayo. Kahit stable ang relasyon, pero lumiit ang social circle. Hindi rin siya kusang nakikipag-ugnayan sa ibang kaibigan. Hindi ko maisip kung sino ang kukonsultahin ni Mr. kapag wala ako. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Su Yueling. Nang makita niyang ikaw ang tumatawag, nakahinga siya ng maluwag. Agad tumawag ang host na si Bingbing, tumahimik kayo. Miss Su, pwede mo nang sagutin. Oh, asawa, bakit hindi ka pa umuwi? Medyo nagugutom na ako ngayon. Mister, mag-overtime ako ngayon. Hindi na ako uwi ng gabi. Ikaw na kumain. Yung perang ibinigay ko, sapat na hanggang bukas ng tanghali. Talaga bang hindi ka na uwi? Nang marinig ito, natigilan si Su Yueling. Bakit kailangan pang kumpirmahin ulit? Sandali, hindi kaya may tinatago ang mister ko? Kaya nagpatuloy siya, mag-overtime ako. Ikaw na kumain ng hapunan. Sige, pero bago ka umuwi, tawagan mo muna ako. Sa pagtatapos ng tawag. Biglang natahimik ang live room. Talagang may tinatago ito. Naamoy ko na ang kanyang konsensya. Tuloy lang. Ang lalaking ito, paulit-ulit na kinumpirma na hindi uwi ang asawa. Tiyak may masamang balak. Medyo kakaiba rin ang ekspresyon ng host na si Bingbing. Miss Su, sa usapan niyo, mahuhulaan ko na dati kayong sabay kumain ng tanghalian. Dahil sabi ng mister ko, hindi malusog ang takeout, kaya bihira kaming mag-order. Tapos malapit lang ang trabaho ko sa bahay. Kaya sa bahay kami kumakain. Baka malungkot ang mister mo dahil hindi ka uwi para kumain. Pero ang payo ni Bingbing ay biglang naputol nang makita ang reaksyon ko sa screen. Sa screen, mayabang akong nag-sign ng sobrang saya, walang bakas ng kalungkutan. Miss Su, pasensya na, tanong ko lang. Sobrang pangit ba ng luto mo? Nang marinig mong hindi ka uwi. Ang saya-saya ng mister mo. Su Yueling na yon ay nagliliyab na ang mata. Pag uwi ko, tingnan natin kung paano kita disiplinahin. Habang ako ay sobrang galak, hindi ko alam na bawat kilos ko ay live na ipinapalabas. Pumili ako ng komportableng pwesto sa sopa, kinuha ang cellphone para tumawag muli. Tingnan niyo, tumatawag na naman ito. Tiyak sa ibang babae. Totoo, walang mabuting lalaki sa mundo. Huwag munang manghula, wala pa namang ebidensya. Sa sandaling iyon, narinig ang boses mo, oh. Yung text ko, nakita mo na ba? Kung nakita mo, maghanda ka na at pumunta. Hindi na ako makapaghintay. Unti-unting humina ang boses, hindi rin marinig ng mga nasa live room ang sinabi mo sa huli. Tanging makikita na pagkatapos ng tawag, sobra akong excited. Hindi tulad ng saya ko. Biglang nagkaroon ng katahimikan sa live room. Ang tawag na ito ay kahina-hinala. Maghanda at pumunta ka na. Hindi na ako makapaghintay. Tiyak may nakatago. Si Su Yueling na yon ay nagsisi na sumali siya sa programang ito. Hindi niya akalain na ang kanyang tapat at mabait na asawa ay may iba pala. Sino ang tinawagan niya? Hindi na makapaghintay. Kung hindi dahil sa milyong netizen. Tiyak na susungkitin na ni Su Yueling ang manggas at uwi para suntukin ka. Pagkatapos ng maikling katahimikan sa live room, nag-umpisa na rin ang talakayan. Mukhang 80% ang tsansa na may kadate itong babae, 20% lang na kaibigan. Talaga, kung gwapo ka lang. Kung kasing gwapo ako ng manonood, kahit kalahati lang. Tiyak maraming babae ang maghahabol. Pero sa pagkakataong ito, kung may lalabas na eksena na kailangan ng blur, ang manood tayo ng hayagan ay hindi ba hindi angkop. Ang host na si Bingbing ay agad na nag-alala kay Su Yueling. Miss Su, huwag ka munang mag-alala. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Tumango si Su Yueling. Pero maitim ang mukha. Kung totoong may nakilala siyang babae, ano na ang gagawin ko sa buhay ko? Habang nag-iisip si Su Yueling ng magulo, tumunog ang doorbell mo. Agad na tumutok ang lahat ng kamera sa pintuan. Pagbukas mo ng pinto, biglang lumitaw sa screen ang isang napakagandang babae na nakasuot ng kaswal na damit na pumasok. Ay naku, talagang may ibang babae ang asawa ko. Kaya pala ilang beses niyang tiniyak na hindi ako uwi. Totoo ito, may niregaluhan siyang babae sa bahay, sa labas ay nagmamagandang loob.
Sana pala naglagay ako ng kamera sa bahay para sa kanya, talaga naman, ang mga lalaking sobrang guwapo ay walang seguridad. Habang naghahanda ang ibang mga netizens na mag-usap, ang sumunod na sinabi ng magandang babae ay nagulat sa lahat. Ginoong Lin, ito po ang in-order ninyong mga gulay, tokwa at dibdib ng manok, ang proseso ng pag-marinate. Lahat po ay inihanda ayon sa inyong mga tagubilin. Kabuuan ay 73 piso. Sige, iskan ko na ito. Ginoong Lin, may kailangan pa ba kayong ibang gulay? Pwede niyo akong kontakin anumang oras. Aalis na po ako. Alam ko, umalis ka na at isara mo ang pinto. Sa pagkakandado ng pinto. Napabuntong hininga si Suyueling ng maluwag. Buti na lang hindi ito tungkol sa ibang babae. Pero bakit ka bumibili ng gulay? Sa loob ng 3 taon naming kasal, ang asawa ko ay hindi marunong magluto kahit kaunti. Natakot mo kami, ang asawa mo pala ay umorder ng gulay sa WeChat. Natatawang sabi ni Bingbing. Pero ang mga netizens sa screen ay pawang nakaramdam ng hiya. Mukhang tayo ang nag-isip ng masama sa mabuting tao. Bakit siya bumibili ng gulay? Gagawa ba siya ng sarili niyang pagkain? Si Bingbing ay puno ng pagtataka habang pinapanood ang mga usapan ng mga netizens. Binibining Su, ang asawa mo ba mismo ang magluluto ng mga gulay na ito? Pero naalala ko sinabi mo dati. Ang asawa mo ay hindi marunong magluto. Baka inihahanda niya ito para sa akin pag uwi ko bukas. Biglang may naalala si Suyueling habang nagsasalita. Pero kaninang umaga ay binigyan kita ng 50 piso lang, saan nanggaling ang 73 na pambayad? May naitatago ka palang pera sa akin, di ba? Natawa si Bingbing sa tabi. Mukhang malayo ang iniisip ng asawa mo. Inihanda na niya ang pagkain para bukas. Nang marinig ito, umiling si Suyueling. Marunong naman akong magluto ng tokwa, pero hindi maganda ang luto ko. Hindi ko alam kung anong ulam ang gusto niya ipagluto sa akin. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa panonood ng malaking screen. Sa eksena, dinala mo ang mga gulay at sumugod sa kusina. Pagkatapos ay kinuha mo ang sangkalan, inihanda ang kutsilyo, at inayos ang mga sangkap mula sa plastic bag ng maayos sa ibabaw. Tokwa, usbong ng kawayan, hamon, letsugas, kabute, at dibdib ng manok. Bagamat simpleng mga sangkap. Ngunit kayang gumawa ng ibang klase ng putahe. Ito ba ay pagluluto? Nagtatakang sabi ni Bingbing habang pinapanood ang screen. Binibining Su, marunong pala magluto ang asawa mo. Hindi, sa loob ng 3 taon naming kasal. Kahit ang pagprito ng itlog ay kaya niyang sunugin. Si Suyueling ay puno ng pagtatakang nagsalita. Baka biglaan lang ang trip niya. Balak kong matuto. Sa oras na yon, may sumigaw sa mga manonood sa chat na pamilyar sa akin ang mga sangkap na ito. Bakit parang pamilyar ito? Ay, gagawa siya ng tokwang wensi. Ang tokwang wensi ay isa sa 10 tanyag na putahe sa bangkete ng estado. Pambansang putahe, ginagawa niya itong eksperimento. Nakita ni Bingbing ang usapan ng mga manonood at namalaki ang kanyang mga mata. Binibining Su, hindi ko akalain na ang asawa mo ay ganyan kalakas ang loob na gamitin ang pambansang putahe bilang pagsubok. Medyo nalito si Suyueling, hindi ko rin inaasahan na kaya niyang gumawa ng wensi. Sa totoo lang, pinag-aral ko ang asawa ko niyan, pero ang taong iyon ay hindi man lang makapaghiwa ng patatas ng pino. Hindi ako naniniwala na kaya niyang gumawa ng tokwang wensi. At sumunod, isang sunod-sunod na mahusay na galaw ang pinakita niya, na ikinabigla ng lahat ng manonood kabilang si Suyueling. Sa ilalim ng high-definition camera, sa ibabaw ng kahoy na tabla. Ang mga kabute ay hinati lahat sa pinong himaymay, napakapantay at napakapino. Kahit high definition na ang kamera, mahirap pa ring makita kung gaano kapino ang mga ito. Sino sa inyo ang nakakita kung ano ang nangyari? Ang bilis ng paghiwa, natatakot ako. Grabe, sayang ang mga taon ko bilang kusinero. Ang kabute ay napakababasagin at mahirap hiwain ng pino. Nagawa ni Lin Wuyu na hiwain ito ng ganito. Diyos ko, ito ang parehong bahay na nagsusunog ng itlog. Hindi ako naniniwala. Sa entablado, natigilan sina Bingbing at Suyueling. Ang isa ay hindi makapaniwala at si Suyueling naman. Parang gumuho ang kanyang pananaw sa buhay. Kahit tanga ay makikita na ang galing ng paghiwa. Sabay silang lumingon kay Liu Dong. Kuya Liu, ipaliwanag mo nga. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Liu Dong. Ang kabute ay talagang mahirap hiwain. Tiyak na hindi kayo madalas makakita ng himaymay ng kabute. Karamihan ay hiwa ng kabute dahil madaling mabasag. Para mahiwain ang kabute ng pino, kailangan mabilis, tumpak, at malakas. Pero kung hindi sapat ang galing sa paghiwa, kailangan ng mahusay na pundasyon. Hindi ko nakitang mabuti ang bahaging iyon, pero sa hitsura ng natapos at sa galaw. Hindi mo ito magagawa ng walang 10 taong karanasan sa paghiwa. Ang sinabi ni Liu Dong ay ikinagulat ng lahat. Pero malayo pa rin ang eksena sa ibabaw ng tabla. Hindi makita kung gaano kapino ang pagkakahiwa. Mahirap husgahan. Pumikit si Liu Dong at tinitigan ang eksena ng matagal bago nagsalita. Sa sandaling iyon, parang pinatunayan ang iniisip ng lahat.
Dahan-dahang kumuha si Lin Wuyo ng isang kurot ng himaymay ng kabute at tiningnan ito sa harap ng kanyang mga mata. At dahil sa galaw na ito, tumpak na nakuha ng kamera ang focus at nakita. Ang himaymay ng kabute ay kasinipis ng buhok. Napasinghap si Liu Dong, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Binabawi ko ang sinabi ko. Kahit 10 taong karanasan sa paghiwa ay hindi makakamit ito. Kailangan ng hindi bababa sa 20 taon at isang dalubhasa sa pagluluto na may mahusay na pamamaraan. Ah, magaling. Hindi bumaba ang aking kakayahan. Sa eksena, nagkomento pa si Lin Wuyo sa kanyang sariling likha. Ito si Bingbing ay kilala sa mundo ng pagho-host, mahusay magsalita, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya alam kung paano ilarawan. Si Suyueling naman ay mas grabe. Nagulo ang kanyang isipan, at ang kanyang pagkakakilala kay Lin Wuyo ay gumuho sa sandaling iyon. 3 taon ng kasal, 3 taon akong nagluto ng masipag, at siya pala ay isang Diyos ng pagluluto. Binibining Su, sa tingin ko hindi ito malaking bagay. Baka sinuwerte lang siya, tama ba? Dahil sinabi mo noon na nasunog niya ang itlog, sabi ni Bingbing na inalo si Suyueling. Parang may punto, panoorin pa natin, sabi ni Suyueling nang may pag-isip. Saglit siyang maniwala, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ang mga hiwa ng shiitake mushroom. Inilagay ni Lin Wuyo sa tabi. Tapos winter bamboo shoots, balatan, hugasan, hiwain. Sabi ni Liu Dong. Lahat ng sangkap dito ay kailangang hiwain, at mas mainam kung mas pino. Pero sa totoo, ang hiwa ng shiitake mushroom ay masasabing swerte. Halos hindi na maipaliwanag. Sa susunod na paghiwa ng winter bamboo shoots, halos pareho ang galaw. Tak 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 tak. Sa pagkakataong ito, handa na ang kamera, malinaw ang focus. Ang screen ng paghiwa ay kitang-kita ng lahat. Ang bilis ng kutsilyo. Halos malabo. Ang bilis na parang kidlat, hindi naman eksagerasyon. Ilang segundo lang, natapos na ni Lin Wuyo ang winter bamboo shoots sa harap niya. Parehong kasing pino ng buhok. Ang winter bamboo shoots ay iba sa shiitake mushroom, ang shiitake ay madaling madurog. Ang winter bamboo shoots ay matigas, pero hindi gaanong mahirap kaysa sa shiitake. Ang hibla ng winter bamboo shoots ay napakalinaw. Kung hindi mo matansa ang hibla, kahit pino ang hiwa, magkakawatak-watak ito. Hindi magiging pino. Para maabot ang ganitong antas, iisa lang ang posibilidad. Iyon ay ang pagiging pamilyar ng kusinero sa sangkap, hanggang sa pamamagitan ng pagdampi ay alam na agad ang istruktura at direksyon ng hibla at magaling sa paggamit ng kutsilyo. Pagkatapos sabihin ito, lumingon si Liu Dong kay Suyueling, malinaw ang ibig sabihin, ang asawa mo ay hindi isang sakuna sa kusina na hindi marunong magluto, kundi isang master chef na may kahusayan sa paghiwa. Medyo humihingal si Suyueling. Si Bingbing sa kabilang banda ay hindi alam kung paano ilarawan. 3 yugto na ang programa. Unang beses na maka-encounter ng ganito. Kung totoo ang sinabi ni Liu Dong na si Lin Wuyo ay isang Diyos ng pagluluto, napakalalim ng pagkakait niya. Na-realize din ng mga netizens. Sa pagkakataong ito, nakita ko ng malinaw ang galing ng paghiwa, kahanga-hanga. Higit pa sa 20 taon ng karanasan sa paghiwa, 30 taon na akong kusinero at head chef pa. Hindi ko rin maabot ang antas na ito. Grabe, napakagaling talaga. Para lang hindi magluto, nagtago bilang Diyos ng pagluluto sa loob ng 3 taon, haha. Nakakatuwa, para lang tamad magluto, nagtago ng ganito. Pag-uwi ng asawa ko mamaya, tatanungin ko rin kung marunong siyang magluto. Sa puntong ito, napatunayan na marunong magluto si Lin Wuyo. At tila napakagaling pa. Pero kung gaano siya kagaling, kailangan pang alamin. Posible ring naging kusinero siya ng ilang taon bago kanya nakilala. Sabat ni Bingbing ng bahagya. Pero maniniwala ka ba sa ilang taong kusinero? Para maabot ang antas na ito, huwag magmadali, panoorin pa natin. Ang Wensi tofu, ang focus ay sa tofu. Ang tofu ay pinakamahirap hiwain sa ganitong antas. Pag-isipan ni Liu Dong, sabi niya ang kanyang opinyon. Pagkasabi niya, kumulo na ang tubig. Sinamantala ni Lin Wuyo ang oras, inilagay ang tofu sa harap niya. Mabilis na nagsimulang maghiwa. Pamilyar na eksena, tak 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 tak. Maraming tofu. Medyo mabagal ang bilis, pero hindi hihigit sa 30 segundo. Pagkatapos hiwain, kung hindi titignan ng mabuti, akala mo ba ay tofu cheese ang nasa board? Talagang kasing pinonyon, parang dinurog. Agad tumingin si Suyueling kay Liu Dong. Kuya Liu, ilang taon para maabot ang antas na ito? Umiling si Liu Dong. Sandali, hindi pa nakikita. May katas ang tofu, madaling magkahalo. Kailangan ilubog sa tubig para makita. Habang sinasabi ito, inilagay na ni Lin Wuyo ang mga hiwa ng tofu sa board. Sa tubig, biglang kumalat na parang libong sinulid. Isa-isa, pira-piraso. Lumunok si Suyueling. Hindi alam kung paano ilarawan ang kanyang damdamin. Akala niya walang sikreto si Lin Wuyo, pero napakalaking sikreto. Hindi siya marunong magluto, sa halip. Mas magaling pa sa master. Simple lang pagpapakulo ng tofu pagkatapos lettuce. Dibdib ng manok, binti ng gulay.
Sa kamay ni Lin Wuyu, mabilis na hinihiwa, bawat isa ay perpekto. Pagkatapos noon, palitan ang tubig dahil ang tokwa ay sobrang malambot para lang mawala ang lasa at amoy ng toj. Pagkatapos palitan ng tubig, isama ang mga sangkap ng sabay-sabay. Maglagay lang ng kaunting asin, simple pero napakahirap gawin ang wensi tofu. Inilabas ni Lin Wuyu ang lutong tokwa, masayang dala ang mangkok at pumunta sa mesa. Masayang naghahanda kumain, biglang tumunog ang telepono ni Bingbing. Tiningnan ito ni Lin Wuyu. Tawag mula sa asawa. Namilig siya, baka babalik na ang asawa niya. Sa stage, hawak ni Suyueling ang telepono, halos nagliliyab ang mga mata. Nag-alinlangan ng ilang segundo. Pinindot ni Lin Wuyu ang sagot, asawa, babalik ka ba? Tanong ni Lin Wuyu. Si Bingbing sa tapat ni Suyueling, sumunod sa senyas, kinindatan si Suyueling. Kung mag-expose si Suyueling na yon, natural na mapuputol ang programa. Ngunit ang bawat season ng programa ay tumatagal ng 1 buwan, ibig sabihin, obserbahan si Lin Wuyu sa loob ng 1 buwan. Sa ngayon, ang season na ito ay dapat na ang pinakasikat. Mataas ang sigaw ng mga netizen at hindi maikakaila. Talagang kapanapanabik. Ang sarap ng saya ng pagtuklas ng lihim ng iba, hindi mapigilan ng lahat ng netizen. Ang bilang ng manonood sa livestream ay lumampas na sa 3 milyon. Ang pinakamataas na bilang ng nakaraang 2 season ay 3 milyon din ngayon, mukhang malalampasan na ng season na ito ang 2 nauna. Huwag hayaang sirain ito ni Suyueling. Huminga ng malalim si Suyueling at tumango kay Bingbing. Ibig sabihin, hindi ako babalik, paalala lang sa'yo. Baka makalimutan mong kumain. May galit si Suyueling sa salitang kumain. Kumakain na ako. Napahina si Lin Wuyu. Talaga? Anong kinakain mo? Nag-order ako ng pagkain. Anong in-order? Tokwa lang. Anong tokwa? Pambahay na tokwa. Pambahay na tokwa. Maniniwala ba ako sa'yo? Sino naman ang araw-araw kumakain ng wensi tofu? Iyan ay ulam ng state banquet. Ngunit hanggang dito, hindi na nagplanong magpatuloy si Suyueling sa usaping ito. Kundi pabaluktot na sinabi, akala ko ikaw mismo ang nagluto sa bahay. Nang sabihin ito, tumalon sa takot si Lin Wuyu, mabilis na tumingin sa paligid, tinitiyak na hindi siya binabantayan ng asawa sa bintana. Nasa opisina ka ba talaga? Anong sinasabi mo? Paano ako magluluto? Hindi ako marunong. Hindi kaya. Habang sinasabi ito, sumalo siya ng isang kutsarang wensi tofu. At inilagay sa bibig. Sigurado ka bang hindi ka marunong magluto? Hindi na napigilan ni Suyueling. Tumindi ang tono. Lalo pang natakot si Lin Wuyu, tumayo pa siya. At tumakbo sa bintana para tumingin sa labas. Ang hitsura niyang parang magnanakaw ay nagpatawa sa mga netizen sa livestream. Si Bingbing naman ay lumabas sa tamang oras. Pinapaalalahanan si Suyueling na huwag magpatuloy kung hindi ay ma-expose na. Napagtanto ni Suyueling na masyado siyang nagpadala sa emosyon, kaya tumango siya. Magtatrabaho na ako. Kumain ka na ng tokwa mo. Pagkasabi nito, binaba ang telepono. Si Lin Wuyu ay nakatayo sa bintana, puno ng pagtataka. Paulit-ulit na lumingon sa bintana. Ang mga netizen sa livestream ay hindi napigilan, ang nakakatawa. Sa sarili niyang bahay, parang magnanakaw. Nakakainis. Si Lin Wuyu ay nagtago sa asawa niya ng 3 taon. Tinanong ko ang asawa ko. Hindi siya marunong magluto, pero hindi ako naniniwala. Patuloy kong susuriin. Nagutom ako, mag-order ako ng pagkain. Bumalik si Lin Wuyu sa sala. Nagpatuloy sa pagkain, pero pakiramdam niya may kakaiba. Sobrang kakaiba ang reaksyon ng asawa. Hindi naman niya ako natuklasan, di ba? Bulong niya habang kumakain. Sa pagtataka, mabilis niyang naubos ang 1 mangkok ng wensi tofu. Pero sa pag-isip niya, parang may mali. Naisip niya na tila wala naman siyang pagkakamali. Hindi dapat. Umupo si Lin Wuyu sa sofa at nagsimulang mag-analisa. Una, nitong mga nakaraang araw hindi siya nagluto. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Nag-overtime naman ang asawa. Hindi uwi para sa tanghalian. Imposibleng matuklasan siya sa lugar. Siyempre, tama ang analisang ito pero hindi niya naisip na natuklasan siya mismo sa lugar at sa harap ng milyon-milyong netizen sa kanilang sariling mga mata. Mula simula hanggang dulo, malinaw na nakikita, kaya ba? Bigla siyang tumalon mula sa sofa na parang may naalala at nagmamadaling tumakbo sa pinakamaliit na silid. Ang kakaibang itsura niya ay agad na nagpaalarma sa lahat, Ginoong Su. Anong lugar iyon? Tanong ni Bingbing. Ang pinakamaliit na silid, dahil wala naman akong kaibigan na pumupunta, ginamit ko na lang itong bodega. Hindi ako pumapasok doon sa araw-araw, walang malay na sabi ni Suyueling, pero okay lang. Ang mga tauhan ng programa ay nag-install din ng 5 kamera sa buong silid na iyon. Sa pagpasok ni Lin Wuyu sa maliit na silid, agad na sumunod ang mga kamera. Anong gagawin ng lalaking ito? Bakit siya palihim na kumikilos? Sa aking palagay, nabigla ang programa. Gusto niyang takpan ng isa pang lihim, posible yon, pero
Ang lihim ay nakatago sa bodega, madali itong matuklasan habang sinasabi yon. Binuksan na ni Lin Wuyue ang higaan ng maliit na kwarto, kaya pala nabubuksan ang higaan, labis na nagulat si Su Yueling. Wala siyang alam, sa ilalim ng higaan ay may maliit na kahon. Maingat na sinuri ni Lin Wuyue, pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang kahon, makikita sa kamera. Ang loob ng kahon ay isang tumpok ng parang mga dokumento, makapal na tumpok. Naku, hindi makita ng kamera ang mga titik, walang problema, tila nag-alala lang ako ng sobra. Sinabi ni Lin Wuyue sa sarili, pagkatapos ay maingat na tinakpan ang kahon, siya lang ang nakakakita. Ang pinakaitaas na dokumento sa tumpok ay may nakasulat na, Sertipiko ng Kampiyon ng Pandaigdigang Paligsahan sa Pagluluto. At ang mga sertipikong tulad nito ay may tumpok, muling inayos ang higaan, pumalakpak si Lin Wuyue. Tumango siya ng may kasiyahan, walang problema, talagang hindi matutuklasan. Nag-alala lang ako ng sobra, nag-alala, bumalik si Lin Wuyue sa sala, agad na naglinis. Naghugas ng pinggan, ang natirang sangkap ay hindi itinapon sa basurahan, kundi dinala at itinapon sa malaking basurahan sa kalye. Sa totoo lang, hindi naman gaanong marami, bumili si Lin Wuyue ng tig-isang bahagi, eksaktong kontrol sa dami ng sangkap. Halos hindi naman nagkakalayo, matapos maglinis, bumalik siya sa sofa para maglaro. Sa unang tingin, parang noong maglaro si Lin Wuyue pagkatapos gumising, kung hindi dahil sa programang ito. Hindi niya matutuklasan ang anumang bakas, lalong dumilim ang mukha ni Su Yueling, aba. Ito ay paulit-ulit na nagagawa, Ginoong Su, ang mga pulang aklat na yon. Ano yon, ang inyong sertipiko ng kasal, hindi. Ang sertipiko ng kasal ay itinatago ko sa aparador, umiling si Su Yueling, ang mga bagay na itinago ni Lin Wuyue. Hindi pa niya nakita, kahit na malinaw ang kamera, ang mga dokumento ay nakatumpok. Tanging ang pinakaitaas ang makikita, at hindi mabasa ang mga titik, mamaya pag-uwi ko. Tignan ko kung anong ginagawa niya, seryosong sinabi ni Su Yueling, kahit hindi hinihingi ng programa. Kailangan niyang tingnan, akala niya walang lihim si Lin Wuyue, isang ordinaryong lalaki sa lungsod. At napakabait niya sa kanya, talagang napakabait, pero hindi inaasahan. Ang lalaking ito ay may maraming lihim sa likod, sa oras na yon, hindi pa alam ni Lin Wuyue na malapit nang mabunyag ang kanyang munting lihim. Masaya siyang naglalaro, wala nang masasabi sa paglalaro, nagkwentuhan na si Su Yueling at Bingbing. Dahil tapos na ang proseso ng pagluluto, wala nang gagawin, umalis na siya sa entablado. Ginoong Su, kung mga dokumento ba yon, hindi pa alam, naniniwala akong makikita mo ito pag uwi mo ngayong gabi. Pasensya na sa pagtatanong, kailan kayo nagkakilala ng asawa mo, mga 4 na taon na ang nakaraan. Mahigit 4 na taon, ibig sabihin, 1 taon at kalahati silang magkakilala bago ikasal. Ngayon ay 3 taon na silang kasal, ano ang ginagawa ng asawa mo noong nakilala mo siya? Patuloy sa malalim na pagtatanong si Bingbing, noong panahong iyon, freelance na siya, hindi ko na tinanong ang mas nauna. Hindi ko rin pinansin ang mga bagay na yon, sa pang-araw-araw na usapan, hindi ko naman narinig kung ano ang dati niyang trabaho. Naalala ni Su Yueling, pagkatapos ay inalala niya ang mga pangyayari pagkatapos nilang magkasama. Hindi naman masyadong kapanapanabik, napakabait ni Lin Wuyue sa kanya, sa simpleng araw-araw. Pareho silang hindi mahilig sa maingay, at laging maayos ang kita ni Lin Wuyue, mataas din ang posisyon ni Su Yueling sa kumpanya. Sapat na ang kanilang pamumuhay, walang malaking unos, lagi nang iniisip ni Su Yueling. Sapat na ang pagkakakilala niya kay Lin Wuyue, ngayon lang niya natuklasan na napakalalim ng pagkakait ng lalaking ito. Pero hindi naman iyon masama, 3 taon siyang nagkunwari para iwasan ang pagluluto. Ang maliit na ideyang ito ay halos mapatawa si Su Yueling sa galit, ang pinakamalaking duda ngayon ay ang mga dokumentong iyon. Isang oras bago umuwi si Su Yueling, dahan-dahan lang siyang nagbukas ng computer para magtrabaho, kaya lalo siyang nainis. Nabasa niya ang mga komento ng mga mambabasa, kahit na nagmamadali na silang mag-update, siya ay mabagal pa ring hindi nagtatrabaho. Nang malapit na ang oras, nagmaneho si Su Yueling pauwi, samantalang ang programa ay nagpapatuloy. Ang oras ng programa ay tumatagal hanggang 1:00 ng gabi, doon nagpapahinga si Bingbing. Umuwi na rin siya, ngunit ang lahat ng surveillance equipment ay 24 oras sa buong araw. Patuloy na nagre-record, syempre sa gabi, ang kamera sa kwarto ay pinapatay. Kung hindi, ang anumang gawain ng paggawa ng sanggol ay i-broadcast ng live. Umuwi na ako, sabi ni Su Yueling habang binubuksan ang pinto. Lumabas si Lin Wuyue na naka-shorts lang. Balik ka na, asawa. Medyo gutom ako. Anong masarap na lulutuin mo mamaya? Sambit ni Lin Wuyue nang hindi sinasadya. Kapag nabanggit ito, biglang sumiklab ang galit ni Su Yueling. May kapal ka pang magpaluto sa akin. Noong kumain ka ng state banquet dish sa tanghali. Bakit hindi mo ako naisip? Ngunit biglang may naalala si Su Yueling.
Naalala niya na maraming beses siyang nagpa-cute kay Lin Wuyu na gusto niyang kumain ng masarap at pag-uwi. May mga masasarap na ulam na lumitaw sa bahay. Palaging iniisip ni Su Yueling na hindi ito kayang gawin ng ordinaryong restaurant. Sinabi ni Lin Wuyu na binili mula sa malaking restaurant, ngunit dinala niya. Ang lasa ay talagang masarap. Noong una ay may konting pagdududa si Su Yueling, ngunit hindi na niya pinansin. Pagkatapos ng lahat, si Lin Wuyu ay hindi marunong magprito ng itlog. Ngayon, iniisip niya, baka si Lin Wuyu ang gumawa nito. Tiyak na ganun. Bakit nakatulala kapag dating? Asawa, gusto mo kumain ng braised pork ngayon? Gusto mo kumain? Hindi pa napapansin ni Lin Wuyu ang anuman pagkatapos ay sinabi niya. Muntik nang sabihin ni Su Yueling, kumain ka ng puwet, ngunit sa kanyang bibig. Napigilan niya. Ang kanyang mga mata ay nag-isip, sumulyap sa maliit na silid sa malapit. Ang sikreto ay nasa loob. Ngunit paano ito masisilip nang hindi ginigising ang ahas? Pumasok at tingnan. Ito ay isang problema. Si Lin Wuyu ay freelance. At kadalasan ay hindi siya lumalabas, walang magandang pagkakataon. Asawa ni. Anong tinititigan mo? Nagtatakang tanong ni Lin Wuyu. Ang reaksyon ng asawa ngayon. Talagang kakaiba. Mula sa tawag hanggang ngayon, ang reaksyon ay kakaiba. Gayunpaman, hindi pa naiisip ni Lin Wuyu na siya ay nahuli dahil sa ugali ng asawa. Kung nahuli, tiyak na magtatanong agad ito. Ngunit hindi niya naisip. Kung hindi dahil sa programa, tiyak na sisingilin siya ni Su Yueling. Wala. Magluluto ako. Umiling si Su Yueling, tumalikod at nagluto. Sa kusina, talagang malinis ang pagkakaayos, hindi makikita na dito. Nagluto ng state banquet dish sa tanghali. Ang mga natitirang sangkap sa umaga ay nilinis din ni Lin Wuyu ng napakalinis. Walang makitang kahit anong bakas. Sa livestream, patuloy na nanonood ang mga netizens. Nakita nilang umuwi si Su Yueling at nagsimulang magluto, nagsimula ring maging impatient ang netizens. Paano makakapunta sa maliit na silid nang hindi ginigising si Lin Wuyu? At tingnan ang mga dokumento. Maaari muna tayong mag-isip ng matapang na hula. Ang mga dokumento, baka nasa itaas lang ang isang dokumento, wala sa ilalim. Sumasang-ayon ako. Ano ba ang ginagawa ng isang tao para makakuha ng maraming sertipiko? Sa workroom ni Su Yueling, 24 oras na tuloy-tuloy. Ang mga staff ay nagpapalitan ng duty. Kung may emergency, puputulin agad ang livestream. Manood kayo ng may kumpiyansa. Ang tinutukoy na emergency. Naipaliwanag na ng production team dati, halimbawa kung biglang nag-init si Lin Wuyu at asawa sa sala. Dapat agad na putulin ang livestream. Siyempre alam ni Su Yueling ang kamera, kaya hindi siya papayag. O iba pang mga sikreto na hindi dapat mailantad sa publiko. Ang staff ng production team. Susubukan nilang putulin ang signal bago ito mailantad. Si Su Yueling ay nagluluto, si Lin Wuyu ay naiinip. Nanonood ng ngiyi sa sofa. Hindi gusto ni Su Yueling na maglaro siya ng video games, kaya kapag nasa bahay si Su Yueling, hindi siya gagalaw ng laro. Pagkatapos ng hapunan noong gabing iyon, naisip ni Su Yueling na pumunta ng palihim at tingnan. Ngunit dahil magkatabi ang dalawang kwarto, kung talagang pupunta siya at titingnan, kahit ang tunog ng pagbukas ng pinto, maaaring magising si Lin Wuyu. Sa huli, sumuko si Su Yueling. Si Lin Wuyu sa tabi niya ay mahimbing nang natutulog. Kinuha ni Su Yueling ang kanyang telepono at binuksan ang livestream. Natuklasan na ang kamera sa kwarto ay pinatay na ng staff. Doon siya nakahinga ng maluwag. Humiga sa kama, nang hindi namamalayan ay nakatulog siya. Isang umaga, hindi pumasok si Su Yueling sa trabaho dahil Sabado ngayon. Maaga nang pumasok si Bingbing sa trabaho at siya na ang namamahala. Tiningnan ni Su Yueling ang livestream. Sa umagang ito, ang bilang ng manonood sa livestream ay lumampas na sa 2 milyon. Napanood na rin ni Su Yueling ang unang 2 episode, ngunit tiyak na hindi ito kasing sikat ng kanyang episode. Mahal, sabi niya. Ngayong Sabado, lalabas ba tayo? Tanong ni Lin Wuyu matapos mag-ayos. Karaniwan, tuwing Sabado ay lumalabas silang dalawa para maglibang. Pero ngayon, hindi muna. Medyo pagod ako sa trabaho ngayong linggo. O kaya, hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang tumunog ang cellphone ni Su Yueling. Tiningnan niya ang numero at inilapit ang telepono sa kanyang tainga para sagutin ito. Ano? Kanselado na ba ang pondo? Bakit? Pero, hindi ba't napag-usapan na natin yon? Bakit ngayon pa magbabago? Malapit na magsimula ang proyekto. Sa oras na ito, saan ako hahanap ng pondo? Wang Zuo, maaari pa nating pag-usapan ang tungkol sa pondo. Ikaw po, hey. Pinutol na ng kausap ang tawag. Medyo nagbago ang kulay ng mukha ni Su Yueling. Mahal? Anong nangyari? Wala. Umiling si Su Yueling. Tungkol sa trabaho, maliban na lang kung napakagandang balita, hindi sasabihin ni Su Yueling kay Lin Wuyu ang mga ito. Ito ang kanyang ugali.
Mas mabuti nang siya na lang ang mag-alala, kaysa pareho silang mag-alala. At saka, kahit sabihin niya kay Lin Wuyue, wala rin naman itong magagawa. Alam ni Lin Wuyue ang ugali ni Su Yueling, kaya hindi na siya nagtanong pa. Mahal, sabi niya. Ngayong Sabado, gusto kong kumain ng Xu Jitangbing. Xu Jitangbing? Nasa kanlurang distrito yon. Sagot ni Su Yueling. Tumango si Su Yueling at tinitigan si Lin Wuyue. Hindi ko muna isipin ang tungkol sa trabaho. Unahin nating alamin ang sikreto ni Lin Wuyue. Ito ang bigla niyang naisip na paraan. Xu Jitangbing, na nasa kanlurang distrito. Bagamat hindi naman ito kalayuan, ang balikan. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras. Ang kalahating oras na yon ay sapat na para magamit ni Su Yueling. At sa oras na ito, hindi pa alam ni Lin Wuyue na malapit nang mabuko ang kanyang sikreto. Sige, maaga pa naman. Daan na ako para bumili ng almusal. Ilang pirasong sugar cake? 3. Sige po. Magpahinga na kayo. Aalis lang ako sandali. CJ. Mabilis na nagbihis si Lin Wuyue, kinuha ang susi ng kotse at lumabas. Samantala, si Su Yueling ay nakatayo sa bintana, pinanood si Lin Wuyue na umalis sa subdivision sakay ng kotse. Saka siya palihim na pumunta sa maliit na kwarto. Itinulak ang pinto at pumasok. Ang sikretong itinago ni Lin Wuyue ng halos 5 taon ay, sa ganitong paraan, ang ginawang ito ni Su Yueling ay pumukaw sa interes ng mga netizens. Magandang paraan. Paalisin mo siya, tapos tingnan mo na lang ang lahat ng paraan para malaman ang sikreto niya. Walang problema. Hindi na ako makapaghintay. Bilisan, hanapin na ang kahon na yon. Hindi naman niya dadalhin yun sa huling pagkakataon, di ba? Sobrang nakakadala. Kinakabahan na ako. At sa oras na ito, nakalabas na si Lin Wuyue sa subdivision at wala na sa bahay. Natural, hindi na siya maaaring makuha ng kamera ng production team. Nagmamaneho siya. Papunta sa kanlurang distrito, sabay kuha ng cellphone para tumawag. Makalipas ang ilang segundo, malamig niyang sinabi sa telepono, alamin mo kung sino ang nagpagalit sa asawa ko. Sa bahay, pumasok si Su Yueling sa maliit na kwarto. Pareho lang ang eksena tulad ng kahapon. Dahan-dahang lumapit si Su Yueling sa maliit na kama. Sumunod sa ginawa ni Lin Wuyue kahapon, inangat niya ang makapal na kutson na walang nakatira ng matagal na panahon. Sa ilalim ay ang higaan. Hindi naman masyadong mabigat ang higaan, pero babae si Su Yueling. Kaya mahirap para sa kanya ang magbuhat. Sa ilalim ng higaan, makikita agad ang maliit na kahon. Isang kamay ni Su Yueling ang hirap na sumuporta sa higaan, ang kabilang kamay naman ay pilit na kinukuha ang kahon. Para malaman ang sikreto ni Lin Wuyue, ibinibigay niya ang lahat. Nakuha na ang kahon, ibinalik ang higaan sa kinaupuan nito. Saka lang humina ng maluwag si Su Yueling. Pumunta sa sala, umupo sa sofa. Binuksan ni Su Yueling ang kahon sa lamesa. Medyo malapit ang kamera dito, kaya malinaw din ang kuha. Pinakamahusay din ang epekto ng programa. Bagamat hindi tama na ilantad ang sikreto ng asawa sa harap ng lahat. Ginagawa naman ito para sa programa. At may galit din si Su Yueling sa kanyang dibdib, kaya ginawa niya ito. Sa livestream, lahat ng netizens ay nanlaki ang mata, nakatutok sa direksyon ng kahon. Nakapokus ang tingin. Click! Bumukas ang kahon at naroon ang mga sertipiko mula kahapon. Kinuha niya ang una at bumungad sa kanya ang malalaking letra, sertipiko ng kampiyon sa Bocuse d'Or World Cooking Competition. Hindi alam ni Su Yueling kung ano ang Bocuse na yon, pero ang huling bahagi ay pamilyar sa kanya. Kampiyon sa cooking competition, ibig sabihin pagluluto lang iyon. Sa isang cooking competition, si Lin Wuyue ang nakakuha ng unang pwesto. Pero sumabog agad ang comment section, ano bang klaseng kompetisyon ito? May nakakaalam ba? Diyos ko, kahit anong kompetisyon pa yan. Kahit isang city-level cooking contest lang, kampiyon pa rin iyon, napakagaling. Diyos ko, tama nga ang hinala ko. Si Lin Wuyue ay hindi marunong magluto, taliwas, sa katunayan. Siya ay isang eksperto, isang master, kaya naman kahapon ay nakagawa siya ng state banquet dish. Ang galing ng knife skills. Master ng Bocuse sandali, nag-search ako sa internet. Ang Bocuse d'Or World Cooking Competition na ito ay isang international event sa mundo ng pagluluto. Ako ay isang kusinero. Alam ko ang kompetisyong ito. Karamihan sa mga sumasali ay mga nangungunang chef mula sa iba't ibang bansa. O kaya naman, samantalang si Su Yueling ay may hawak na sertipiko sa isang kamay, at sa kabila ay may hawak na cellphone na nanonood ng livestream. Tulala na siya. Kahapon ay halos kumpirmado na niyang marunong magluto si Lin Wuyue. At magaling pa. Pero hindi niya inakalang aabot sa ganitong antas. Sobra na ito. Kampiyon ng World Cooking Competition. Si Bingbing sa entablado ay tulala rin. Itong sitwasyon, hindi pa namin ito naranasan sa production team. Posible kayang si Lin Wuyue ay kumuha ng peking sertipiko. Gumawa talaga ng ganito para magpakasaya. Makatwiran ang hinala niya. Sandali lang po. Ang aming staff ay kumukuha ng datos. Tulad ng international event na ito.
Bawat taon ay may listahan ng mga nanalo sa official website. Sandali lang, sabi ni Bingbing habang nakikinig sa direksyon ng headset. Sabi niya, saglit lang, nahanap na. Tingnan po ninyo ang malaking screen. Agad na pinalaki ng direktor ang nakuha nilang datos sa malaking screen. May isang webpage sa itaas, official website ng Bocuse d'Or World Cooking Competition. Sa isang listahan ng mga nanalo, ang unang pwesto ay si Lin Wuyu, at ang nangungunang tatlo ay may personal na larawan. Ang larawan ni Lin Wuyu ay isang taong nakasuot ng puting chef uniform, medyo kamukha ngayon ni Lin Wuyu. Kung ang ngayon ay binata. Ang nasa larawan ay parang noong kabataan niya, may mataas na chef hat na puno ng estilo. Ang aming nakuha ay, ang Bocuse d'Or World Cooking Competition ay isang international event na ginaganap tuwing 3 taon. Si Lin Wuyu ay sumali noong nakaraang edisyon, 6 na taon na ang nakalipas. Noong 19 taong gulang si Lin Wuyu. Siya ang naging pinakabatang kampiyon sa kasaysayan ng Bocuse d'Or World Cooking Competition. Ipinakilala ni Bingbing. Siya mismo ay labis na nagulat. Isang taong may ganitong kamangha-manghang pagkakakilanlan sa mundo ng pagluluto. Sa harap ng kanyang asawa, siya ay isang sakuna sa kusina na nagpapatong ng itlog hanggang sa masunog. Napakalalim ng pagtatago. Tunay nga, si Su Yueling ay nanonood din ng live at nakita rin ang datos. Sa pagtingin sa larawan ni Lin Wuyu na nakasuot ng chef uniform, gaano man siya tingnan, tila hindi pamilyar. Ito ba talaga ang kanyang asawa? Nagpunta rin ako sa official website. Totoo nga. Diyos ko. Ang galing-galing naman. Ako, nagtatago lang ng konting pera ay maingat na maingat, hindi tatagal ng 1 buwan at mahuhuli. Ang taong ito, nakatago ng 4 o 5 taon. Posible kayang may nanood ng show at gumawa ng peking website magdamag? Impossible. Tumawag na rin ako sa official number ng Bocuse d'Or World Cooking Competition. Kinumpirma na totoo ito. Bilis, tingnan natin kung ano ang mga susunod na sertipiko. May nagbanggit. Mabilis na natauhan si Su Yueling. Dali-dali niyang ibinaba ang hawak na sertipiko ng kampiyon sa Bocuse d'Or. Kinuha ang isang stack sa ilalim, inilapag sa coffee table at pinagkalat ng sunod-sunod. Sa eksena, makikita ang iba't ibang sertipiko, National Special First Class Chef Qualification, Michelin 3-Star Chef Qualification, Olympic International Cooking Competition Champion Certificate, Michelin Special Judge, French Culinary Association Vice President, Global Youth Chef Challenge Champion Certificate. Ito, isa-isa, may 13 na iba't ibang award certificates. Mayroon ding halos 1-0 na pinakamataas na pagkakakilanlan sa mundo ng chef na pinapangarap ng maraming kusinero. Tulala si Su Yueling, Michelin 3-Star Chef, National Special First Class Chef, at Vice Presidente pa ng National Culinary Association, Michelin Special Judge. Ay, ano ito? Biglang natuklasan ni Su Yueling na sa pinakailalim ng mga sertipikong ito. May 2 pang dokumento na pareho ang uri. Binuksan niya ang isa at natuklasan niya. Ito ay isang imbitasyon sa state banquet. Nakasulat dito, espesyal na inaanyayahan si Ginoong Lin Wuyu bilang punong chef ng state banquet. Idinilat ni Su Yueling ang kanyang lalamunan. Ang livestream room ay tila nagyelo sa sandaling iyon. Tahimik ang lahat. May mga bakas pa rin sa internet. Talaga bang siya si Lin Wuyu? 10 taon na akong nagluluto, ngunit hindi ko kilala ang vice-presidente ng aming samahan ng pagluluto. Kaka-check ko lang. Ang vice-presidente ng samahan ay talagang si Lin Wuyu. Si Bingbing sa entablado ay napagtanto na ang problemang ito ay seryoso. Ito ay isang malaking tao, ngayon siya ay naging panauhin ng kanilang programa. Wala bang aksidente? Ang isang taong may maraming pagkakakilanlan ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Ang mga dakilang tao na kanyang nakilala ay hindi mabilang. Sa oras na yon, biglang nagbigay ng isang mensahe ang direktor. Nang marinig ito ni Bingbing, siya ay nanginginig. Huwag kayong mag-alala, nakatanggap lang kami ng isang tawag sa telepono. Ito ay mula kay Editor-in-Chief Wang ng Yi Guoqiu, isang nangungunang magasin sa bansa. Malinaw na sinabi ni Editor-in-Chief Wang na si Ginoong Lin Wuyu ay nakapasok na sa Hall of Fame ng pambansang kusinero 7 taon na ang nakakaraan at naging isa sa 12 pinakamahusay na master chef. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin na si Ginoong Lin ay may natatanging kontribusyon sa pambansang industriya ng pagluluto. Ito ay umakyat na sa antas ng sining. Hindi lamang paggawa ng masarap na pagkain. Nasa gitna ng lahat ng ito, ang pinaka hindi kapanipaniwala ay si Su Yueling. Hindi niya inakala sa kanyang panaginip na ang kanyang asawa, na kasama niyang nagtagal sa hirap at ginhawa sa loob ng 3 taon, ay may ganitong kahanga-hangang pagkakakilanlan. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Su Yueling ay talagang nag-aapoy. Nasaan ang tiwala sa pagitan ng mag-asawa? Ang napakalaking bagay na ito ay itinago niya ng ganoon katagal para lang hindi magluto. Sa totoo lang, si Lin Wuyu ay nagtagumpay sa kanyang ginawa.
Sa loob ng 3 taon, hindi siya nagluto. Kapag nagluto siya, palihim lang para sa kanyang sarili. Imposibleng hindi magalit si Su Yueling. Miss Su, huwag kang magmadali. Sa tingin ko, si Ginoong Lin ay may kakayahang ito, ngunit hindi ito ipinapakita, marahil mayroon siyang sariling mahirap sabihin dahilan. Nagpayo si Bingbing, ngunit ang mga salitang ito ay walang kredibilidad. Ano kayang mahirap sabihing dahilan yon? Tahimik niyang inipon ang mga sertipiko na ito at ibinalik sa kahon. Matagal siyang nag-isip. Sa huli ay bumuntong hininga siya. Sa kanyang puso, nagsimula na siyang gumawa ng dahilan para kay Lin Wuyu. Gusto niyang maniwala na si Lin Wuyu ay talagang may mahirap sabihing dahilan. Siya na sana ay sasabog. Ay nagpa siyang itago muna ito, tingnan muna ang sitwasyon, at alamin kung ano pa ang itinatago ni Lin Wuyu sa kanya. Dati, si Su Yueling ay naniniwalang lubos na niyang kilala si Lin Wuyu. Imposibleng may itinatago itong sekreto. Kahit mayroon, ito ay mga maliit na sekreto, tulad ng mga nakatagong pera. Walang malaking epekto, sa pinakamasama ay tawanan at awayan. Ngunit ngayon seryoso na ang sitwasyon. Bumalik siya sa maliit na silid tulugan, itinaas ang higaan, at ibinalik ang kahon. Marahil dahil sa sobrang pagsisikap kanina, mabigat ang higaan. Nailagay ni Su Yueling ang kahon. Nang ibababa na niya ang higaan, nang hina siya. Bumagsak ito. Bumagsak ang higaan. Bagaman nakatakas si Su Yueling ng mabilis, ang kanyang daliri ay naipit. Nagkaroon ng sugat na may dugo. Hindi ito malaki, sapat na ang band-aid. Ngunit habang nakikita niyang bumubuhos ang dugo, biglang nakaramdam si Su Yueling ng pagkaawa. 3 taon na silang kasal. Hindi siya nagtago ng anuman kay Lin Wuyu, walang sekreto. Ngunit si Lin Wuyu ay nakapagtago ng napakalaking bagay. Walang sinabi, perpektong itinago. Lalo siyang nagalit. Bumalik siya sa sofa, at ang mga luha ng pagkaawa ay tumulo ng patak-patak. Ang mga netizen sa livestream ay hindi rin alam kung ano ang gagawin. Huwag ka nang umiyak. Naniniwala ako na si Lin Wuyu ay may mahirap sabihing dahilan. Marahil ay ayaw na niya ng ganitong sikat na buhay, gusto na niyang maging tahimik. Ayon sa sinabi ni Su Yueling dati, napakabuti ni Lin Wuyu sa kanya. Sapat na yon. Iyan sa palagay ko, ang masamang lalaking ito ay nagtago ng malaking sekreto, tiyak na may iba pa siyang itinatago. Ngunit ang lahat ay nagsasalita, sayang at hindi ito nakikita ni Su Yueling. Lumabas na siya sa livestream. Umiiyak siya ng tahimik sa sofa. Sa sandaling iyon, mahal, umuwi na ako. Binilihan kita ng 5 sugar cake, at sariwa pa ito mula sa kawali, mainit pa. Dumating na si Lin Wuyu. Sobrang kabado, ano ang gagawin? Hindi kaya magalit si Su Yueling? Kung ako yon, tiyak na magagalit ako. Ang lalaking ito ay napakasama. Ni hindi nagluto ng pagkain, hindi katulad ko. Ilang taon na akong kasal. Lahat ng luto ay ginawa ng asawa ko. Ang masamang lalaki sa itaas, nakita kita. Pwe, ano ba? Kung ang lalaki ay magluto, okay lang, pero kung babae, hindi pwede. Ngunit ang pag-roll ng mga komento, kahit na may target, ay karaniwang hindi makikita ng kabilang panig. Ang dami ng tao sa livestream ay napakarami na sa oras na yon. Biglang bumalik si Lin Wuyu at tila sasabog ang isang malakas na bagyo. Pagpasok sa bahay, inilapag ni Lin Wuyu ang sugar cake sa mesa, ngunit hindi narinig ang tugon ng kanyang asawa. Lumingon si Lin Wuyu at nakita si Su Yueling na nakakulong sa sofa. Umiiyak siya, ang kanyang katawan ay nakayuko, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang ulo ay nakabaon sa tuhod, para siyang isang sugatan na kuting, ang kilos na ito ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Nagulat si Lin Wuyu, mabilis siyang tumakbo palapit, asawa. Ano ang nangyari sa'yo? Umupo siya sa tabi ni Su Yueling, inakbayan siya. Maingat na tumingin sa paligid, tila walang aksidente, saka muling tiningnan si Su Yueling. Sa kanya napansin na si Su Yueling ay nasugatan, hindi man lang pinupunasan ang dugo sa daliri. Kahit maliit lang ang sugat, gasgas lang, pero kung hindi pupunasan. Ang dugong lumalabas ay nakakatakot, asawa na sugatan ka. Nagulat si Lin Wuyu. Agad na inihiga muli si Su Yueling sa sofa, saka nagmadaling maghanap sa kabinet, nagkakalansing. Asawa teka, tanda ko ang band-aid at maliit na medical kit ay narito dati. Teka, sandali lang, malapit na, mas nagmamadali, mas nagkakamali. Matagal nang naghanap si Lin Wuyu, hindi mahanap saan ba nakasanayan. Tumakbo siya sa isa pang kabinet, binuksan ang drawer at nagsimulang maghalongkat. Sa oras na yon, tumigil na sa pag-iyak si Su Yueling, itinaas ang ulo at nakatitig kay Lin Wuyu, nakita siyang nagmamadali at pinagpapawisan. Ang galit sa puso ni Su Yueling ay agad na nabawasan ng kalahati, nahanap. Masayang sumigaw si Lin Wuyu, dala ang maliit na medical kit ay sumugod kay Su Yueling, lumuhod ng may pag-aalala. Sa loob ng maliit na medical kit, naghalongkat siya, kumuha ng pulbos na pangtigil ng dugo, isang puting pulbos, gamot, konting alak, bulak, at band-aid. Bulak, band-aid, handa na. Lumuhod si Lin Wuyu sa sahig, lumapit ng kaunti,
inilapag ang kamay ni Suyueling sa kanyang tuhod, maingat na pinunasan ang dugo gamit ang iodine. Bakit ang ingat mo? Masakit ba? Tanong ni Lin Wuyu na nakatitig. Ang nag-aalalang tingin ay agad na bumihag sa puso ni Suyueling, sandali siyang tumango, ngunit agad ding umiling. Masakit ba o hindi? Si Lin Wei, isang matanda, parang bata na hindi marunong mag-alaga sa sarili. Pagkatapos sabihin, halos malinis na rin ang sugat, susunod. Maglagay ng konting pulbos, saka kumuha ng band-aid, idikit. Muling sinuri, saka nasiyahang tumango, na proseso ng tama. Makalipas ang 2 araw, gagaling na, mag-ingat ka sa susunod, alam mo ba? Mabigat na itinuro ni Lin Wuyu sa livestream, lahat ng netizens ay tahimik. Saan galing ang malakas na bagyo? Ito ay dog food, ito ay dog food. Naiinggit ako, sobrang asim, ako isang single, bakit ganyan kasama sa akin? Patingnan niyo ako, itong napakaamo na si Lin Wuyu kung ako si Suyueling. Kahit anong sikreto, wala akong pakialam, matutunaw na ang puso ko mula nang pumasok si Lin Wuyu. Hanggang sa makita ang sugat ni Suyueling, hanggang sa nagmamadaling maghanap, hanggang sa pagproseso ng sugat. Ang nag-aalalang paalala, lahat ng ito ay kusang loob na ugali. Sa unang tingin, nasabi ko na ito ay isang mabuting lalaki, tama na. Hindi alam ni Suyueling kung magpapatuloy pa, ang host na si Bingbing. Sa oras na yon ay tumahimik, nakatitig sa screen, kahit nakalimutan ang kanyang tungkulin bilang host. Sa huli, siya rin ay isang babae. At single pa, sinong babae ang hindi umaasa na ang kanyang kabilang kalahati? Ay isang magaling mag-alaga, nagmamalasakit na gwapo, ganyan si Lin Wuyu. Kung hindi kasama ang mga sikretong iyon, si Lin Wuyu ay gwapo, maganda ang katawan. Mabait sa tao, nagmamalasakit, at maganda rin ang kita. Halos perpekto, naiinggit na si Bingbing, sobrang inggit. Sa screen, si Suyueling ay hindi nagsalita, nakatitig lamang sa harap niya. Si Lin Wuyu, ang galit sa puso ay nawala na, naalala ang 3 taon na ito. Si Lin Wuyu ay talagang inalagaan siya, natatakot na mahulog, natatakot na matunaw sa bibig. Ano ang gusto niyang kainin? Ginawa ni Lin Wuyu ang lahat para bigyang kasiyahan siya. Kahit hindi siya nagluluto, ang gawaing bahay at mga abala. Lahat ay inasikaso ni Lin Wuyu. Tulad ngayon, gusto niya ng sugar cake. Walang pag-aatubili si Lin Wuyu, madaling araw pa lang ay nagmaneho na siya ng halos kalahating lungsod. Para lang bumili ng sugar cake, walang reklamo. Susundin niya ang ilang kapritso ni Suyueling. Tungkol sa pagtatago ng pagkakakilanlan bilang chef, biglang naalala ni Suyueling at natiyak din. Dati siyang maraming beses na nagsabing gusto niyang kumain ng masarap, at ang dahilan kung bakit makakain siya pag-uwi ay iyon, ginawa ni Lin Wuyu yon. Hindi ito galing sa anumang malaking hotel o iniuwing nakapak na pagkain. Imposibleng magkaroon ng ganoong itsura at lasa. Wala na yon, huwag ka nang umiyak. Tingnan mo ang mukha mo, madumi na sa kakaiyak. Kukuha ako ng tuwalya para punasan ka. Pagkatapos ay kumain tayo ng sugar cake, mainit pa ito, sabi ni Lin Wuyu. Pagkatapos ay naghanda siyang tumayo para kumuha ng tuwalya, ngunit bago pa siya makatayo, asawa. Biglang niyakap ni Suyueling ang leg ni Lin Wuyu at humagulgol ng iyak. Umiyak siya ng husto, tuluyang nakalimutan na milyon-milyong netizens sa livestream ang nanonood. Nagulat si Lin Wuyu, narinig ang hagulgol ni Suyueling, at dahan-dahang tinapik ang kanyang likod para aliwin siya. Huwag kang umiyak, hindi naman ganoon katotsing ang sugar cake na binili ko. Umiyak ka pa, tutulo ang sipon mo, sabi niya. Ang umiiyak na si Suyueling ay agad natawa sa sinabi ni Lin Wuyu, sabay iyak at tawa. Nakakainis ka naman, sa wakas nakatouch ka, bawal ba akong umiyak, sabi ni Suyueling habang pinupunasan ang bibig. Pwede naman, pwede. Pero, kakain na tayo ng sugar cake na yon, sa susunod na lang umiyak, nakangiting sabi ni Lin Wuyu. Sabay takbo para kunin ang sugar cake. Sa sofa, kumagat si Suyueling ng sugar cake. Ang lasa, medyo okay lang naman. Hindi naman siya mahilig sa sugar cake. Ngayon lang niya ginamit iyon bilang dahilan para palayasin si Lin Wuyu. Pero ngayon, ang sugar cake na ito ay maaaring ang pinakamatamis na nakain niya. Asawa, kumain ka rin, nakalimutan ni Suyueling na milyon-milyong netizens ang nanonood. Hinalikan niya ang pisngi ni Lin Wuyu. Sabay silang dalawa na masayang kumakain ng sugar cake sa sofa. Nainggit ang mga netizens sa livestream. Nakita niyo ba? Yan ang pag-ibig. Si Lin Wuyu, ang Diyos, ay magiging idolo ko na. Ang galing niya. Mas masarap ba talaga ang sugar cake? Hindi ko naman ramdam. Baka hindi authentic yung nasa baba. Sigurado yun. Tapos na ba ito? Hindi na ba magtatanong si Suyueling? Hindi na ba siya maghahanap ng katotohanan? Sabi ng host na si Bingbing habang pinapanood ito, may inggit sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na simula nang mag-umpisa ang programa natin, bukod sa pagtuklas ng mga lihim, ay may ganito pala kagandang bahagi. Ito marahil ang perpektong pag-ibig na hinahangad ng marami. Nang matapos kumain ng sugar cake, natauhan din si Suyueling. May mga kamera sa bahay.
At may tungkol din sa trabaho sa kumpanya. Ang dati niyang napakasayang kalooban ay biglang naging medyo malungkot, pero sa harap ni Lin Wuyu. Hindi niya ito pinakita. Asawa, may mga bagay ako sa kumpanya. Kailangan kong lumabas sandali, bawat ilang oras bago ako makabalik. Kailangan mo bang magtrabaho kahit weekends? May maliit na aberya sa trabaho sa kumpanya, kailangan asikasuhin. Sige, okay. Hindi ka na ba kakain ng tanghalian? Narinig ito ni Suyueling at umiling. Sasabihin niyang hindi kakain, ngunit biglang may naisip. Saan ako kakain? Gusto ko ng masarap na pagkain. Ito ang madalas niyang taktika. Noong una, tuwing sasabihin niya ito, si Lin Wuyu ay susundin ito pag-uwi niya. Ngayon ay tiyak na ganoon din. At ito ang pagsubok. Sa hinala ni Suyueling, sige, walang problema. Ako na ang bahala, sabi ni Lin Wuyu na may tapik sa dibdib. Biro mo, para sa isang chef na kasing level ni Lin Wuyu, ang magluto ng masarap ay hindi mahirap. Nasiyahan si Suyueling at umalis ng bahay. Dumating siya sa studio. Miss Su, nandito ka na. Mananatili ka ba rito ng ilang oras bago umuwi? Nakangiting bati ni Bingbing. Sinabi kong may lalabasan ako. Hindi ito dahilan, may totoong gagawin ako, malungkot na sabi ni Suyueling. Nagulat si Bingbing. Akala niya dahilan lang ito ni Suyueling para bumalik sa programa. At saka magpatuloy sa panonood ng sikreto ng asawa mo. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo. Medyo magulo ang mga bagay sa kumpanya. Baka maantala ako ng 2 araw at hindi makapunta. Grabe naman. Miss Su, pwede bang itanong kung ano yon? Nagtatanong lang naman dahil. Baka may kinalaman ito sa personal na sikreto ni Suyueling o baka may kinalaman din sa sikreto ng kumpanya. Kung pwede mong sabihin, sabihin mo. Kung hindi, okay lang. Ilang segundo nag-isip si Suyueling saka sinabing, anyway, maaga pa naman. Okay lang na sabihin. Sa paliwanag ni Suyueling, medyo naintindihan na ng mga netizens. Si Suyueling ay nasa posisyong maliit na manager sa kumpanya, hindi masyadong mataas. Hindi rin naman masyadong mababa. Kamakailan lang, may proyektong inihanda nila sa loob ng 6 na buwan, malapit na sanang magsimula. Biglang tumakas ang investor sa ganitong pagkakataon. Marami ng pera ang nagasto sa pagpapatakbo at paghahanda para sa proyekto. Pati na rin ang lakas ng tao at kagamitan. Kung tatakas ang investor sa ganitong panahon, malaking lugi talaga. Kahit na sila ang lumabag sa kontrata at dapat silang magbayad, pero kung tatakas sila. Sa ngayon, mahirap din makita ang mga yon. Ngunit hindi pwedeng basta na lang ipagpatuloy ang proyekto. Maraming tao ang naghihintay na magsimula ang proyekto. At ayon sa kontrata sa third party, wala pa silang 1 linggo ang natitira. Kung hindi pa rin ito magsisimula sa oras, kailangan munang harapin ng kanilang kumpanya ang pananagutan sa paglabag sa kontrata. Maaaring maging malubha ang epekto. Mas mahalaga ang mga bagay sa kumpanya. Miss Su, maaari mo munang asikasuhin yon. Sa pag-usad ng programa, pareho ka pa rin. Maaaring panoorin sa telepono. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Bingbing. Kahit na siya ang host. Hindi naman siya marunong sa negosyo, pero nang marinig niya si Suyueling, naintindihan niyang hindi ito ordinaryong sitwasyon. At sa oras na yon, sa eksena, si Lin Wuyu na dating nakaupo sa sopa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan lang ito ni Lin Wuyu nang walang ingat, hindi niya pinansin. Kahit na itinago ni Lin Wuyu ang kanyang pagkatao bilang chef, wala na siyang pakialam. Basta mabuti si Lin Wuyu sa kanya. Sapat na yon. Sa eksena, kinuha ni Lin Wuyu ang telepono. Biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Natunton na ba? Sabihin mo. Makalipas ang ilang segundo. Biglang tumayo si Lin Wuyu. Ano? Tumakas ang investor ng proyekto ng asawa ko. Putangina, ginagago ba nila ang asawa ko? Magkano ang kulang sa proyekto? Sabihin mo. Ang eksenang ito ay nagpamangha sa lahat ng netizens sa livestream room. Ano ito? Miss Su, ikaw at ang asawa mo. Sinabi mo ba ang tungkol sa trabaho mo? Hindi. Nagkibit balikat si Suyueling. Naisip ng host, totoo naman. Mula kahapon hanggang ngayon. Hindi pa naputol ang livestream. Maliban kung kagabi, sa loob ng kwarto, nag-usap sila. Pero hindi naman mukhang ganoon si Suyueling. At saka, itong reaksyon ni Lin Wuyu. Mukhang nalaman niya ito pagkatapos sagutin ang telepono. Pero, saan niya nalaman? Miss Su, alam mo ba kung sino? Ang kausap ng asawa mo sa telepono. Patuloy na nagtanong si host Bingbing. Umiling si Suyueling sa pagkakataong ito. Hindi niya maisip kung sino ang tumawag. At saka, sa mga bagay sa kanilang kumpanya. Paano may mag-uulat kay Lin Wuyu? Iyan ay napakakakaiba. Ibig bang sabihin? Bukod sa pagiging chef, may iba pa bang pagkatao ang asawa mo na hindi mo rin alam? Parang may naisip si host Bingbing, patuloy na nagtanong. Napatigil si Suyueling sa narinig. Posible ba ito? Isang pagkatao bilang chef, napakaraming karangalan ang kayang itago. May iba pa bang pagkatao? Pero, dahil kayang itago ni Lin Wuyu, ang napakalaking sikretong ito, kung may iba pa siyang sikretong itinatago, tila napakadali rin. Hindi ko na rin alam.
Medyo naguguluhan na si Suyueling sa oras na yon. Lagi siyang naniniwala na walang masamang intensyon si Lin Wuyu. Kung may mga sikretong itinatago, tiyak na may dahilan yon. At ngayon, ang programang ito ay paraan para mailantad ang mga sikreto ni Lin Wuyu. Ganito na lang. Miss Su, huwag muna tayong mag-alala. Patuloy lang tayong manood. Huwag ka munang magmadali sa pag-ayos ng mga bagay sa kumpanya. Mukhang wala naman mangyayari sa oras na yon. Nag-isip sandali si host Bingbing. Iminungkahi niya. Tumango si Suyueling. At sa loob ng eksena, nagsimula na ring magpahayag ng kani-kanilang opinyon ang mga netizens. Mukhang may bagong pangyayari. Hoy, pakiramdam ko parang may espiya. Anong klaseng tao si Lin Wuyu? Isa siya sa miyembro ng aming kumingrentang team. At may iba pa pala siyang pagkatao. Sobrang exciting ng episode na ito.